Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad.
Sige mga kaigsunan, mag-ampo ta. Gamhanan og langit no namong Dios, tini mga taknaa. Unas tanan pasayloa kami Ginoo sa amo nga mga kalapasan. Aron angayan takos ang amo nga mga paghangyo pinaagi nining mga pag-ampo. Aron nga kami Ginoo mahiangay diya sa imong atubangan. Nga mangayo kami ning mga taknaa sa kahibalog kaalam aron ang mga lesson nga among paminawon makahatag kanamo kaluag sa among mga panghunahuna o among ma-apply ang mga topic o mga unod ni ining mga lesson nga among pinaagi ni ini Ginoo, pinaagi si mong alagad Pastor Biliber nga magatagik ni ini kami makasabot ug amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi ning naghinapos nga mga kapanahonan. Daghang kayong salamat nga imong ginatubag Ginoo kining among mga pag-ampo pinaagi ni Hesukristo ang among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipay na sa pagpapakiguban kanimog kanato karon alang ni ang tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahan ay kini sa Sabbath School Department Digital Conference of the Seventh-day Adventist Church pinaagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson. Ang atong suheto mga pinangga ko mga kaigsunan, lesson number 3. Nagahatod kini sa suheto nga nagkanayon discipleship and prayer. Ang pagkatinud-an ug ang pag-ampo buti pasabot sa tuang author mga kaigsunan nga sa pagkatinud-an sa pagkasumusunod kang Kristo importante ang pagkamainampuon o ang pag-ampo. Ang atong memory text makita nato sa John chapter 17 verses 20 and 21. Nagkanayon dinhi sa New King James Version, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their words, that they will all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Igalag mga pinangga kung magkaigsunan, si Kristo wala siya mag-aampo para lang sa karon, sa mga tao karon kundi para pa sa mga tao sa malabot. Aron ang mga tao makailang aron magkahiusa ang mga tao o makailang mga tao nga ang Dios may nagpadala kang Kristo. Higala mga pinangga kung magkaigsunan kini nga prayer ni Jesus Christ sa John chapter 17, nagpasabot kini sa soul winning, sa pagpanaog og hamiling kalag. And I would like to tell you, sa pagpanaog og hamiling kalag, no matter what program for soul winning do you have, whatever outreach program you create, kung walay earnest prayer nga naka-involve niini mga kaigsunan, kini nga maong nga buluhaton is a failure. Usa kada kung pakyas kini nga maong buluhaton mga kaigsunan. Ang paghimo og usa ka disipulo sa usa ka tawo, nahimo nimo kini pinaagi sa usa kapagampo. You look what Ellen White said. Sa sinulat ni Ellen White sa Medical Ministry, page 244 and 245. Matod pa. Let the workers grasp the promises of God, saying, Thou hast promised, ask and ye shall receive. I must have this soul converted to Jesus Christ. Solicit prayer for the souls for whom you labor. Present them before the church as objects for the supplication. Select another and still another soul, daily seeking guidance from God, laying everything before Him, and earnest prayer and working in divine wisdom. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan sa pagpanaog ng hamiling kalaglit as claim the promise of God. Ask and we shall receive. And what shall we ask? Mangayo tag mga ngalan sa mga hamiling kalag atong madaog diha sa tiilan ni Kristo. Sa ato pa, ako nasabtan mga kaigsunan nga dili day tama ng igo lang ka ma-Bible study without prayer. Igo lang ka magwali without prayer. Sa atong pagwali, sa atong pagpa-Bible study, ato di ayong pangayoon sa Ginoo nga kana nga mga hamiling kalag madala sa tiilan ni Ginoong Hesus. Kinala naa sa tuang abaga ang lulan mga kaigsunan.
nga kanang mga tawhana madala sa tiilan ni Ginoong Hesus. That's why in our program, sa Tingog sa Paglaom program, we have what we call prayer partners. Every 3 hours, 6 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning, 12 in the noon, and 3 in the afternoon, 6 in the evening, 9 in the evening, and 12 midnight. Every 3 hours, prayer mga kaigsunan, para na sa tanang mga naminaw sa tuang broadcast, o para na sa tanang mga magbubuhat, para na sa tanang mga supporters sa program, para na sa tanang mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, para maandam sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Karon mga pinangga ko mga kaigsunan, what has Jesus Christ a kind of a prayer He did? It was an intercessory prayer. And I would like to tell you mga pinangga ko mga kaigsunan, in an intercessory prayer, the self-centeredness is cast away. Walay self-centered posture mga kaigsunan sa pag-ampo sa gitawag og intercessory prayer. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, usahay manggod sa atong pag-ampo manggod. Natay mga prayer list sa mga items sa atong gusto madaog. Gusto tangas tang pulano, bautismuan, tang pulano. Gusto po tang madato ta, muragan atong kwarta, something like that. And I would like to tell you, gatuo ta nga kanang tanang butang ihatag na sa Ginoo. Yes, it's true. Bisag unsa itong pangayoon sa Ginoo, basta tungod og alang sa paghimaya ngadto kaniya, ihatag na sa atong Ginoo nga nihi kanato mga kaigsunan. Pero ayaw mong kalimot, sometimes dili mahatag mga kaigsunan. Dili tungod kay ang Ginoo dalo. Sometimes dili mahatag ang atong mga pag-ampo o kung sa itong gipangayo, dili tungod kay ang Ginoo nagdumili sa paghatag. Ang problema lang, ang atong kasing-kasing corrupt, ang atong mind corrupt, ang atong prayers mga kaigsunan affected, ang atong mga prayers, corrupt pod ang atong mga prayers. Mao bitaw na nga kinahanglan mga kaigsunan, in our prayers, nagyugiingon nga, pasaylo ami sa among sala nga nahimo kanimo. Sa atong pagpangayo pag pasaylo sa atong sala ngadto sa Ginoo, dili kay ratsada nga pagpangayog pasaylo. The Bible says confess. Ang pulong confess mga kaigsuonan, tama gyud sa Bisaya, isugid ang atong mga sala ngadto kaniya. Sa ito pa, we need to mention it in one by one, ugon sa itong mga sala, to prove that we have acknowledged nga kita nakasala. Di ba? Yeah, that's true. So, intercessory prayer, mga kaigsunan, is not a focus of ourselves, but it is a focus to other persons. Sa ilang mga panginahanglan, sa ilang mga problema, sa ilang mga gumunhap, sa ilang mga kalisdanan, we will pray for other people. You look to Daniel's prayer. Sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 2, hangtod sa 19, imong makita mga kaigsunan, ang taas kayang intercessory prayer ni Daniel. Pero gusto lang na kong kuhaon ang punto sa mga prayers ni Daniel. Let's go directly to verse 5. Matod pa ni Daniel sa iyang prayer, we have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and your judgments. Neither have we heeded your servants the prophets, who spoke in your name to our kings and our princes, to our fathers, and all the people of the land. Sa imo masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan, nga ang intercessory prayer, nagaampo ka para sa sala sa mga tao, pero wala kamingon nga pasaylua sila sa mga sala. Pasaylua mi sa among mga sala, kauban nila. Gi-accept na ko, Ginoo nga kauban ko na nakasala. Sama kang Moses, nga naga-intercessory prayer siya, Ginoo, ayaw laglaga ang mga tao. Kung laglago nimo sila, ako nalay laglaga. Sa to pa, ang intercessory prayer for the sins of other people is having sympathizing on their sinfulness.
naluoy ka silang mga sala, gusto kang makiramay sa kanila, mga pinangga kong kaigsuonan. Busa si Daniel, matud pa niya, we have sinned and committed iniquity. Sa verse 10, mga pinangga kong mga kaigsuonan, matud pa ni Daniel sa iyang prayer, we have not obeyed the voice of the Lord our God to walk in His laws, which He set before us by His servants the prophets. Yes, all Israel has transgressed your law and has departed so as not to obey your voices. Therefore the curse of and the oath written in the law of Moses, the servant of God, hath been poured on us because we have sinned against Him. Mga pinangga kung magkaigsunan, Moses was praying for the brethren. That's on verse 5. Second, on verse 10, he was praying for the entire nation of Israel. Tibok nasod mga kaigsunan. Now let's go to verse 16. O Lord, according to all your righteousness, I pray, let your anger and your fury be turned away from your city, Jerusalem, your holy mountains, because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and your people are a reproach to all those around us. Now, therefore, our God, hear the prayer of your servant and his supplication, and for the Lord's sake, cause your face to shine on your sanctuary, which is desolate. So, naghangyo na si Daniel, Ginoo, ipalayo in town imong kaligut-gut gikan sa Jerusalem. Kaluyi ang Jerusalem, in other words. Finally, verse 19, O Lord, hear, O Lord, forgive. O Lord, listen and act. Do not delay for your own sake. My God, for your city and your people are called by your name. That was the example, the good example of intercessory prayer for God's people in Jerusalem and as well as in the entire nation of the Israel. So mga pinangga ko mga kaigsunan, unsa kahang ato mga pag-ampo. How many times we did in prayer all for ourselves, para sa itong kaugalingon lamang. We are not praying for our neighbors, we are not praying for the brethren in the church, we are neither praying for our pastors, we are neither praying for our leadership of the mission, the conference, we are neither longer praying for the leadership of the Philippines or the country or the world. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong mga pag-ampo, importante kung kita mag-aampo para sa uban. Una-una aragon ninyo mga kaigsunan, it is a great privilege to pray. Usay magod mo ito, kapoy ampo. No, please don't feel nga kapoy ang pag-ampo. Usay ba na to mag-ampo, magtuwad na lang kay katulgo na kaayo. O ba maghigda na lang mag-ampo kay kapoy na gid kaayo. Have always the privilege in prayer. Imagine, hulog na gud ta kay makasasala gud ta. Mga matay ta dili na ta immortal mga kaigsunan. Kita mga gipang luwas na lang pinagi kang Ginoong Hesus. Tungod sa iyang gugma, mga kaigsunan, we have the access. Tungod sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa kusog kita ni tuong adto kaniya, we have a direct access to communicate God in prayer. Pinagi sa pag-ampo. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, the same po. Sa diyang si Kristo nagpakatao ng kalibutan, gisulob niya ang unudnon sa tawhanon nga kahimtang mga kaigsunan. But still, He felt and have shown the good example that He was feeling the necessity of prayer. Iyang gibati mga kaigsunan, ang kaimportante diha sa pag-ampo. You look, the record says in Matthew 14:22-23, muadto siya sa bukid, magpalain siya mga kaigsunan, kay mag-ampo siya.
Si Kristo mga kaigsunan, pag-abot nila sa Getsemani, sumala pa sa Mateo 26:36, the record says, then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, sit here a while, I'll go and pray over there. Magpalayo ko kay mag-ampo ko. Sa ito pasabot ni Kristo mga kaigsunan, importante kanya nga pag-ampo. He cannot go on. He cannot push to his work if without the prayer. Kung wala ang pag-ampo mga higalag kaigsunan. So, ang model prayer ni Kristo mga kaigsunan, morning and evenings. Human sa iyang pagwali, mag-ampo siya. Sa di pa po siya magwali, mag-ampo siya. Kini nga klase nga pag-ampo mga kaigsunan, mauni nga pag-ampo nga gitudlo ni Kristo para kanato, para sa iyang mga disipulo. If you are a disciple of Christ, before you sing your part in the church, you have to pray. After you sing your part in the church, you have to pray. Before you go on preaching, you have to pray. After you preach, you have to pray. Before you go out from your home, where else you go, to where else you go, you have to pray. After your appointments outside and now you have come back to your home, you have to pray. We need to pray everything what we do. We need to pray everything what we have. We need to pray in everything where we are in. That is prayer without ceasing. Mao na gitawag og pag-ampo nga walay pag-undang mga kaigsunan. Si Ellen White nagkanayon, cultivate the habit of always talking with God. Cultivate the habit of always talking with God. Let every breath be your prayer. Paningkamutan nimo ang pagkultibar sa imong kinabuhi nga kanunay kang magkig-istorya sa atong Ginoo. Himua nga ang tanan nimong mga pagginhawa maoy usa ka pag-ampo. Pag-ingon ni Paul, pray without ceasing, it does not mean that wala tayo lang buhaton kay magsina lang tag-ampo. No. Paul would like to mean that there will be always an attitude in readiness at all time to pray to God. Ellen White sa Steps to Christ, page 93. Nagkanayon din prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God that what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Wow, very nice. Nindot kayo pagkasulti mga kaigsunan. Nga ang pag-ampo, mo'y usa ka pag-abli sa kasing-kasing sa Dios. Isip usa kay gala. Dili tungod kay importante kayo nga aron mailhan ta ngadto sa Dios og kinsa ta. Apan ang pag-ampo mo'y usa ka pamaagi aron mahimo nato ang pagdawat kaniya. Ang pag-ampo dili kay atong panaugon ang Ginoo paingon diri sa tuang nahimutangan. Apan ang pag-ampo mo'y pagdala sa atong kaugalingon ngadto kaniya sa iyang tiilan. Now, what are the teachings? Walay kinutuban nga pagtulunan sa pag-ampo mga kaigsunan. Ayaw mong kalimot nga ang pag-ampo, mura di sa kanang padikit bitaw, papilit, adhesive, spiritual adhesive mga kaigsunan. Kusgan pa ni siya sa maytiban o buldog o guban pa nga mga papilit mga kaigsunan. Ang taong mainampuon kanunay adunay sticking adhesive, spiritual adhesive to the Lord. Nakaglu kanunay nga iyang pagtuo ngadto sa atong Ginoo. It's spending a time for bonding with God, bonding with the Heavenly Father. That is, when the believers pray, that is the way how they transcend themselves to the Lord. Brethren, I would like to tell you, there is sometimes transformation may happen. Dunay transformation nga mahitabo mga kaigsunan. And that transformation, in our prayer, mahitabo ang transformation
we will be separated from the world. And Satan should successfully recast prayer into self-centered. Tungod sa itong mga pag-ampo, mga kaigsunan, mabag-o nga itong kinabuhi, mabulag ta sa kalibutan. Tungod niya na, si Satanas mutintal nimo, nga sa imong mga pag-ampo, you will become greed. Mahimo kang dalo sa imong mga pag-ampo. Muna sa imong ampo nga Ginoo, mentag madamagan, kay galagot ko atong tawhana to. Ginoo, mentag masunog ng ilang balay. That is a self-centered prayer. Maunay mukawat mga kaigsuonan sa atong privileges, unta sa atong mga pag-ampo nga mabag-o ta diha sa atong Ginoo. Sa atong mga pag-ampo, there is a chances to be transformed. Pero sometimes mukulapse ang chances because of being self-centered in our prayers. Imbis makamaon ang tatang mo pasaylo, dili. Kaysa atong mga pag-ampo, Ginoo, naglagot ko. Nagsalig ng tawhanan na, mayintag kalinturahon, nga di na yun maayo kanang tawhanan na. Nawala ang chances, mga kaigsunan, nga mabag-o nga itong kinabuhi, nga makamaotang mo pasaylo, makamaotang mo higugma sa mga taong nakasala, batok ka na to. Mawala ang tsansa sa pagkabago sa itong kinabuhi. And I would like to tell you, unsay madaot, mga kaigsunan, ang atong pag-witness sa uban. Ang atong pagwali, ang atong pag-share sa mga balita, mabdaot, mga kaigsunan. Kaya nga naman, wa man mabag-o ang atong kinabuhi because of our self-centered prayer. Si Kristo nagtudlo siya, mga kaigsunan, nga kung mag-ampo, dili balik-balikon. Mateo 6:7-8. And when you pray, do not use vain repetition as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need or before you ask Him. So, yung makitaan, mga kaigsunan, kung mag-ampo ka, ayaw balik-balik ka. Ayaw batia nga, gidungog ka sa Ginoo sa mga pagampo because you have prayed it nicely. Ayaw pagbati nga, gidungog kasi mga pag-ampo tungod kay gisige nimo balik-balik. Gidungog kasi mga pag-ampo because of what you are. No. Atong paningkamutan nga mag-ampo ta, mga kaigsunan, because we are nothing. We come unto Him because we are zero. We only depend not on our merit but on God's merit. Dili sa atong mga butang nga nahimo apan tungod sa mga nahimo sa Dios. That is on how we pray. In other words, when we pray, we do not need to trust in ourselves. Say, mag-ampo tayo, Ginoo, dunggon gyud ko nimo, Ginoo, kay grabe gyud akong donate sa iglesia. Ako'y tagiya sa lote, Ginoo, dunggon gyud ko nimo. No. When we pray, humbleness, total humility should be exercised. Atong ipakita, mga kaigsunan. We need to exhibit total dependence to the Lord. Trust, in other words. When we ask, we need to trust in Him because the Lord said, you ask and it shall be given unto you. Pangayo kay hatag ko na kaninyo, mga kaigsunan. Abi ninyo, mga kaigsunan, I would like to tell you, sa atong mga pag-ampo, we need also to exhibit what is belief sa atong mga pagsalig ngadto kaniya, mga kaigsunan. Sa atong mga pag-ampo, atong ipakita nga wala tay kalagot sa atong isig katao. Because when we are angry against our brother, God cannot hear our prayers. Not because that He does not want to hear us, kaya nagdumot po siya sa ato. No. Kung doon na tayo kalagot sa itong isig katao, in other words, doon na tayo hatred. We cannot love the people whom our Redeemer loves. Di na to makaya ang paghigugma sa mga tao naghigugma sa atong manunubos. Kung wala tay gugma sa atong isig katao, mga pinangga ko, mga kaigsunan, buti pasabot ang atong kasing-kasing, wa pa ma-reconcile ngadto sa Ginoo. Wa pa reformation nga nahitabo sa atong kasing-kasing.
Wa pay restoration nga nahitabo sa tong spiritual aspect. Kung wa pay restoration mahitabo, so dili pata mahimo nga magkig-istorya sa Ginoo. Kay wa pa man ta mabag-o. Pwede ka mo ampo, Ginoo, bag-uha ko, ayuha ko, himo akong takos na kanimo. Pwede, pero kung mangayo kag mga kadaugan sa mga hamiling kalag for evangelism, then still you cannot do it. Ang imong mga pag-ampo, mahimo pang abomination or dulumtanan sa tubangan sa Ginoo. Don't you know? Nga ang prayer gitudlo sa Ginoo, like for example, Matthew 6:9-15. In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Imagine that. Pasaylo ami Ginoo sa among mga sala, maingon sa among pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. How are you forgiven by God? On the way on how also you forgive others. Sa ato pa, we need to be reconciled horizontally, then we can be reconciled vertically. We need to be reconciled with our fellow men before we can be reconciled by our God. Okay. In other words, dahil gwapong punto sa prayer, mga kaigsunan, showing of our trust to Him. Ang imong pagbuot, Ginoo, may matuman dili ang amo. That is in the Lord's Prayer. You look also what was the prayer of Christ. Sa Mateo 26:39, matud pa ni Ginoong Hesus iyang prayer, and He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Nahadlok si Kristo mamatay. Siya, Ginoo, amahan ko, ipaksaylo kining kupa sa kamatayon gikan kanako. Apan dili akong pagbuot may matuman, ang imong pagbuot may matuman, Ginoo. Sa atong mga pagampo, butangan gyud nato nga ang imong pagbuot may matuman dili ngamo. That is total submission ngadto sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga pinangga ko mga kaigsunan, sa intercessory prayer, importante nga aduna tay kaluoy sa atong isikataw. Di ka pwede nga mag-ampo para sa uban kung wa kay kaluoy o gugma sa imong isikataw. Kabalo ka nga nung epektibo ang pag-ampo ni Kristo para sa mga apostoles, para sa mga disipulo. Tungod kay kada adlaw nag-uban-uban siya sa mga apostoles. Kada adlaw nag-uban-uban siya sa iyahang mga tinunan. Kabalo ka nga nung epektibo ang pag-ampo ni Moses para sa mga katawhan sa Israel dito sa Kamingawan. Tungod kay kauban siya. Kauban siya, mga kaigsunan. Gibati niya ang kapait. Gibati niya ang problema sa iyang mga kauban. Laktod nga pagkasulti, nahigugma siya sa iyang mga kauban. You cannot pray for others if you don't love them. If you hate your brother, instead of praying for them, daoton hinuon nimo siya, mga kaigsunan. Imbis imo siyang iampo aron maluwas, imo siyang daoton. Imo siyang daoton sa pulpito, daoton nimo siya sa silingan, hasta sa Facebook, sa internet, daoton gihapon nimo siya because you don't love your brother. Pero kung nahigugma ka si mong brother, mga kaigsunan, that's the time ng imuhang prayer, intercessory prayer, shall become effective. And now you can pray for their behalf. Maampo nimo sila, mga kaigsunan. Ang intercessory prayer sama sa gitudlo ni Kristo, mga kaigsunan, iyang gi-invest ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga tinunan. Iyang gihatag ang iyang life para sa mga tao. That's why kung mo pray siya, Ginoo, amahan ko, tabangi sila. Tuan na ba kung kinabuhi, gihatag na bayan nako sa ila. Kung mo ampo po ka para sa imong mga kaigsuonan, you can pray if you have labored much for them. Naghago ka para sa ila, then you can do much effective intercessory prayers for them.
Ang intercessory prayer, mga kaigsunan, nga ato nga angay pagabuhaton must be a copy or a reflection of that compassion nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. It was a sincere offer of prayer. It was a sincere imitation of character and of compassion from Christ. Ang mga tinunan ni Kristo, mga kaigsuonan, ang ilang mga pag-ampo kaniadto, kopya gayon sa pag-ampo o sa mga kinaiya ni Ginoong Hesus. They don't pray even for their personal prayers para silang kaugalingon. No. Si Daniel, mga kaigsuonan, let's go back to Daniel. Ang iyang pag-ampo, Ginoo, pasaylo ang tibok nasod Israel, pasaylo ang tibok Jerusalem. Higalag, mga kaigsuonan, wa gyoy mabasa nga kung pasayloon sa Ginoo ang tibok Israel ang Jerusalem, madato si Daniel. No. He didn't care for that. Wala na siya mga pagpanglantaw, mga kaigsuonan. What was in the mind of Daniel, what was in the mind of Moses, what was in the mind of Jesus Christ, was the same was in the mind of Paul. The Lord has revealed to Paul. Kung sa may gi-reveal sa Ginoong ito kang Paul, sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 up to 4, matod pa niya, pray for all men. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Higalag, mga kaigsunan, atong tabangan ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus nga nagahilak, nagadugo sa paghandom sa tinguha nga ang tanang tao maluwas, nga ang tanang tao makakabot sa kaybalos kabatuoran. If you want people around your community, around in your community, maluwas, let's do the work for them. Kung gusto ka nga tabangan nato nga ang mga tao sa imong palibot mahibalos kamaturan, let's preach the gospel to them and we will pray for them. Higala, mga pinangga ko, mga kaigsunan, kung ikaw nagaampo og nagaampo lang yun kanunay, walay gibuhat, musugot kag sa dili, madugay, muundang karag ampo, kay mamatay ang imuhang pagtuo. Sa laing bahin usab, kung ikaw nagabuhat, nga walay pag-ampo, madugay muundang karagihapon unya og buhat, kay wa na kay kadasig sa imuhang buluhaton. Ang buti pasabot, mga pinangga ko, mga kaigsunan, kung tinud-anay ka nga nagaampo para sa imong isig katao, you do something that they must be saved. Kung ito ka sa imong mga pag-ampo nga maluwas ang mga tao, you do something, you do evangelical work. Get involved in the evangelism work. Help support the ministry. Tabangi ang buhat. Ayaw dauta ang buhat. Kana kung gatuo ka nga ang imong pagkamainampuon dunggon sa Ginoo. Kung nagabuhat pug ka para sa buhat sa pagpanaw kamiling kalag, you pray. Iampo pod. Pag-ampo dili kay buhat-buhat lang walay ampo-ampo, you pray. Para ang imuhang paghago o ang imong pagbuhat mapanalanginan dunggon sa Ginoo, madaog ang mga hamiling kalag. Mga pinangga ko, mga kaigsuonan, dunay usa dinhi ka punto nga gusto na kong i-explain sa inyo. Present kini siya sa tong author, and I would like to emphasize this. 1 John chapter 5 verse 16. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and he will give him life for those who commit sin, not leading to death. There is a sin leading to death. I do not say that he should pray about that.
unsa man ang sala nga dili ikamatay. Kanang sala nga dili ikamatay mga kaigsuonan. Di ba ang sala, ang bayad sa sala kamatayon man. So kanang sala nga walay kaigsuonan nga naga ampo para kanila. Kanang sala sa imong igsuon nga walay kaigsuonan nga nagalibor kanila. Kanang sala sa kaigsuonan o sa kaigsuon nga walay naga-intercede kanila. Kana nga sala, mao nay sala nga mahiptumpawat sa sala nga mao ang bayaran niya na, bayad niya na kamatayon. Pero kanang sala sa kaigsuon nga doon ay igsuon nga nagatanaw kaniya. Sala sa kaigsuon nga doon ay igsuon nga nagatanaw kaniya. Dili lang kay taman ra sa pagtanaw, apan nahigugma kaniya. Naluoy kaniya. Mitabang kaniya nga makaundang sa pagpakasala. Nagaampo alang kaniya nga makaundang sa pagpakasala. Kana nga klaseng sala mo na giingon ni Ginoong Hesus sa 1 John chapter 5 verse 16 nga sala nga dili ikamatay. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, nagpakasala ka ba nga wa mahibaw is mga kaigsuonan? Nagpakasala ka ba sa sala nga imong gitago gikan sa mga kaigsuonan? Kay kihigugma nimo kana nga sala, di ka gustong dunay masayod sa imong sala para di ka mabadlong, dili ka maampo sa mga kaigsuonan, kana nga sala kana nga mo resulta og kamatayon. Pero kung ang imong sala nasakpan sa mga kaigsuonan, nahimong open sa mga brethren, labi na sa mga brethren nga mahigugmaon kanimo, nagaampo kanimo, nagatambag kanimo, nagamaymay kanimo, kana nga sala dili makamatay. Kaya gatuo ko nga ikaw nga nakasala, maminaw o matandog sa ilang mga pag-ampo. Kaya ang balang espiritu mag-work diha kanimo. Ang ilang mga pag-ampo dunggon diha kanimo. O kana nga sala, dili ikamatay. Kaya ikaw mo surrender og mangayo na unya pasaylo. Balik ta nga to sa mga kaigsuonan. Sa Galacia 6, 1 ug 2, kung kinsay mo pa balik sa mga tao na itumpawak sa sala, ang mga espirituhanon nga mga kaigsuonan. Kung ikaw usa ka igsuon sa iglesia nga espirituhanon, nahigugma sa imuhang igsuon, dunay handom nga maluwas ang tanan, dunay handom nga ang tanan masayod sa kamatuoran. Kung nakakita ka sa imong brother nga nakasala, what will you do? Talk to him. Sumala pa sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 14 hangtod 18. Istoryaha siya. Pasabta siya sa mga sala. Palanggaa siya, higugmaa siya. Iampo siya. That is what we call intercessory prayer. Iampo siya. Para ang iyang sala ng imong nibaluan ngadto kaniya, dili mahimong sala nga ikamatay. Sala nga mulid kaniya ngadto sa paghinulsol o iyang itugan ngadto sa Ginoo mga sala aron siya mapasaylo. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, ang unang mga katawhan sa iglesia, ang unang mga disipulo, nagkahiusa sila, pinaagi sa pag-ampo. Ang unang mga apostoles kaniadto, nagmalampuson, nagmadaugon sila, silang mga missionary purposes, pinaagi sa pag-ampo. Ang ilang mga kalag na kadaog batok sa pagpakasala, ang mga pagsulay na labang, pinaagi sa mga pag-ampo, mga kaigsuonan. Sa katapusan, usbon ko si Ellen White nagkanayon. Ellen White, Steps to Christ, page 101, nagkanayon. He who does nothing but pray will soon cease to pray. Or his prayers will become a normal or a formal routine. When men take themselves out of social life, away from the sphere of Christian duty and cross-bearing, when they cease to work earnestly for the Master,
who work earnestly for them, they lose the subject matter of prayer and have no incentive to devotion. Their prayers become personal and selfish. They cannot pray in regard to the wants of humanity or the upbuilding of Christ's kingdom, pleading for strength wherewith to work. Atong sulayag din saya, mga kaigsunan. Siya nga walay gibuhat, maulang yun ang pag-ampo kanunay. Madugay, muunda ra siya ampo. Kaya ang iyang mga pag-ampo, nahimo na lang, for formality na lang yun, ang iyang mga pag-ampo. Nagingon nga kung mangaon, ano mag-ampo man ka, naanad naman. Dayong katulog, ano mag-ampo man ka, kanaandan na. Nahimo na lang formality sake, mga kaigsunan. Kung ang tao sa mubiya sa yahang katungod sa buluhaton sa iglesia, muundang siyang katungdanan sa pagkakristohanon, labi na gyud sa pagtabang og pas-an sa krus. Muundang na siya sa makugihon nga buluhaton, alang siyang agalon, nga ang iyang agalon nagabuhat unta para kaniya. Kung iya ka ng undangon ng buluhaton para sa pagdawgamiling kalag, buti pa sabot iyang gibiyaan ang pinakadako nga butang sa pag-ampo. Wa na siya kadasig sa pagsimba. Wa na kadasig siyang koneksyon sa Ginoo. Kang ilang mga pag-ampo nahimo namang personal ug dinalo. Dili na sila pwedeng mag-ampo sa kagustuhan sa katawhan aron mabag-o ug matukod pag-usab diha kang Kristo nga gingharian. Ang ilang paghangyo silang kusog, magpadayon pinagi diha alang sa maong buluhaton.
Mga pinangga ko mga kaigsunan magampot ta. Dalaygo na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin. Salamat sa pag-uban namo. Kat TikTok. Mga kaigsunan magampot ta. Dalaygo na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pag-uban mo kanamo. Nahimo namo ang pagtuon sa imong pulong karon. Salamat sa kaalam nga gipasabot nimo ang imong pulong amo kining nasabtan. Hinaot o Dios nga ang among pagkatinunan diha kanimo mahiusa pinaagi sa mga pag-ampo. Ang among pagkatinunan nga magawali sa mga balita magmadaugon pinaagi sa mga pag-ampo. Ang pagbag-o sa among kinabuhi among makabot kanunay pinaagi sa mga pag-ampo. Ang mapadayuno namong pagwali sa mga balita, pagsuportar sa imong buhat, ang mapadayunong kalihukan sa pagpanaog ug hamiling kalag ug paggiya sa mga katawhan, pabalik diha kanimo, mahimo namo pinaagi sa mainiton nga pag-ampo. Ginoong Dios, kami nagaampo nga ikaw magabag-o sa among kinabuhi. Kami nagaampo nga ikaw magapasaylo sa among mga sala. Kami usab nagaampo nga ikaw magatabang sa mga katawhan, nga unta ang mensahe mo kuyanap o ilang masabtan o sila makasabot o ang mga katawhan kauban kanamo madaog diha sa imong tiilan sa imong gingharian sa mga langit. Amo unta sila ikakuyog tanan Ginoo. Amo unta silang ikahibalag sa imong gibag-ong langit ug bag-ong yuta. Ayaw kalimti usab Ginoong Dios ang mga sponsor o mga donors ning nga programa. Ang mga nagbalatian karon imong ayuhon unta. Ang mga volunteers sa LCMB ang imong panalanginan o ang tanan nga nagalantaw ni nga programa imuhang ubanan. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen.